Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, tignan natin kung ano yung mga mensahe para sa iyo ngayon. First card ninyo, scholar. No? So, maaaring iba sa inyo dito nag-aaral. Baka kayo ay isang scholar, yung ganun. So, good for you. Probably, ang iba din sa inyo rito, siguro you're doing research. No? Maaaring you're curious about something at nire-research ninyo. Maaaring related yan sa pag-aaral ninyo, sa schoolwork, pwedeng ganun. Or, maaaring nagre-research kayo about something. Baka meron kayong gustong gawin, pwedeng projects, mga ganyan, ano, at nare-research ninyo kung paano ninyo to gagawin, ano mga kakailanganin, mga ganyan. Or, pwede rin na this is part of your job. Diba? Pwedeng sa trabaho ninyo, kailangan ninyo na, alam mo yun, meron kayong kailangang hanapin na mga additional knowledge para na magawa ninyo ng mas tama, para na mas maging magaling kayo, mas maging expert kayo sa ano na yan, sa project na yan, something like that, no? Or you're doing investigation, no? So this could be part of your job, no? This could be part of your career, no? So the next card ninyo is the Wise One. So, feeling ko dito, you are going to do something, pwedeng sa pamilya, no? Maaring, there is a situation na kailangan mong i-address sa pamilya, and kung ano yung tradisyon ng pamilya, maaring yun na lang ang susundin mo. You know, hindi ka na mag-iisip, hindi ka na magdidiskarte ng panibagong ways of doing things, but susundin mo na lang kung ano yung tradisyon. Susundin mo, you're going to abide kung ano yung rules, kumbaga, and traditions sa pamilya na dati na ninyong ino-observe, na dati ninyo nang sinusunod, no? We also have the Warrior. Wow, Aquarius. Siguro, kapag may ginagawa kayo, you're trying to do it, no, to perfection. You're doing your job to perfection. At maaring yun ang nakakapagpa-stress sa'yo. Maaring, alam mo yun, sobra-sobra na yung effort na ginagawa mo, sobra na yung pagod na nararamdaman ninyo dahil sa pagtatry mo na maging perfect yung trabaho mo, to the extent na naboburnout ka na. To the extent na talagang nagiging energy draining na yung ginagawa ninyo. So, maybe kailangan mong pag-isipan ito, no? Maaring kailangan mong mag-adjust, do something about it, kasi it might compromise your health. Diba? Kung kunyari, talagang dahil sa sinisikap mo maging perfect ang resulta ng trabaho mo, to the extent na hindi ka na nakakatulog, hindi ka na nakakakain ng maayos, no? Dahil yung isip mo nandoon na lang kung paano mo mapa-perfect yung ginagawa mo. Diba? Maybe you've been working long hours na, yung mga ganyan. So, there could be a need for you dito, no? To examine, diba? Kung ano na yung nangyayari sa'yo para na maayos mo ang lahat. Okay? Hindi po pwedeng ganyan ka, no? Na maboburnout ka, na, alam mo yun, ma-drain yung energy mo dahil sa gusto mong ma-perfect ang lahat. Alright? So, what else? We have the Four of Swords. Ayan na nga. No? Burnout. Meron tayong Four of Swords. So, kailangan mo na ito. Nai-stress ka na ng bonggang-bongga dito, Aquarius. There is so much stress na nararanasan ng iba sa inyo rito. And maybe that's because of this. Now, maaaring related yan dito sa ginagawa ninyo na parang hindi na kayo magkanda ugaga, 'di ba? Sa trabaho, sa ginagawa ninyong ito para ma-perfect ninyo yung kung ano man ito. So, ayan,
panawagan ito sa inyo na magpahinga kayo. No, Four of Swords, this is a calling for you, no, na magpahinga ka. This is a calling for you na give yourself time, a rest, give yourself time to breathe, okay? Kasi sobrang ano na kayo, maaring sobrang burnout na talaga kayo, okay? So, Nine of Swords, yan, stress, anxiety, so feeling ko, ano yan, magkakadugtong yan, yung mga energies na yan. So, this is, showing dito na Aquarius, nai-stress na kayo ng bonggang-bongga, kailangan mo ng isipin yung sarili mo, yung kapakanan mo. Okay? Kailangan alagaan mo muna yung sarili mo because how can you continue to be working so hard kung wala ka ng energy? Diba? So, unang-unang kailangan na i-prioritize is your well-being. Kailangan i-prioritize yung kalagayan mo, yung inyong kalusugan. Kasi if you are sick, diba? Kung may sakit ka na, kung meron kang physical discomfort na nararamdaman, kung you are a little under the weather, so hindi mo na rin mapaperform yung trabaho mo 100% na maayos, na mabuti, diba? Kasi how can you concentrate kung meron kang discomfort na nararamdaman, kung merong pananakit ng kung anumang parte ng katawan mo nararamdaman mo, or yung sobrang pagod mo, diba? So you really need to balance everything out. Okay? Para maiwasan mo na ma-burnout ka, ma-drain talaga yung energy mo, you really need to do something para ma-manage mo ng mas maayos yung trabaho mo, yung priorities mo, diba? Ma-incorporate mo yung pag-aalaga sa inyong sarili. Hindi po pwedeng tutok na tutok kayo sa inyong trabaho, sa inyong career, sa inyong business, diba? At hindi mo nabibigyan ng breathing room, no, yung sarili mo. Okay? Kaya this is panawagan para sa inyo. Na give yourself time to breathe. Give yourself time to relax and to rest para lagi mong nare-replenish ang lost energy mo. So lagi kang magandang magiging pakiramdam, 'di ba? Magiging healthy ka. So kahit marami kang gagawin, marami kang deadline na kailangang i-meet, walang problema kasi you can perform the job well, 'di ba? Magagawan mo ng paraan ng lahat kasi you're in good shape. So, we have Seven of Swords. Ayan. So, maaari din na ito ay isa sa mga nagpapa-stress sa'yo. Baka mayroong nakapambudol sa'yo. Baka na-scam ka. Baka naloko ka, napagsinungalingan ka. Baka, yun nga, no? Someone siguro have betrayed you dito. Kaya, isa pa yan, no? Sa naging dahilan, kumbaga, ng super stressful na sitwasyon ng iba sa inyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.